Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang energies ng inyong kaperahan ngayong February 2026. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. Another reminder, hindi po ako magme-message sa inyo or magpo-follow sa inyo para mag-offer ng services. Mag-ingat po sa mga nagpapanggap na Mr. Queen PH, okay? Mga scammer po yan. Ingat kayo. Okay. Let us see what's the energy ng inyong kaperahan for Aries February 2026. Money, 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 money. Overall energy, you have the Two of Swords. Your challenge is the Queen of Pentacles. Your opportunity is the Three of Pentacles. And the blessing is the Queen of Swords. Okay. Bottom of the deck, the Hierophant. So ngayon, mas nagiging matalino ka na pagdating sa pera, no? Hindi ka na yung tipong basta na lang maglalabas ng pera, gagastos, o kaya pagdating sa pagmamanage mo ng negosyo mo, ng trabaho mo, hindi ka na yung parang walang direksyon. O minsan kasi parang pag nairita ka, absent ka, ganun. O kaya pag may problema, agad-agad nawawalan ka na ng interes. So you're becoming more serious, no, sa iyong career, sa iyong business, sa iyong finances. Yes, with the Six of Wands, this is going to bring you a lot of success. Oo, kung talagang nandoon yung attention mo, yung focus mo, yung pag-aalaga mo sa trabaho mo, sa business mo, you will experience recognition, mas mapapansin ka ng maraming tao, mas magiging yung energetic ka sa mga projects mo, whether this is a business or career. Oo. Ten of Cups, merong happiness. Oo. Tapos kasalukuyang may tumatawag sa aking backup phone. So, maaring merong important na calls, no, ngayong February. Like for example, maraming mga mag-i-inquire sa'yo if you have a business, or marami kang kailangan kausapin here and there for your business or for your career. So, yeah, a lot of happy things. Now, you also have the Sun. The Sun is about confidence. Ayan. So, mas magiging confident ka sa life mo, sa career mo. This is also mastering something. So, maaring maima-master ka na craft or maima-master ka na abilities or isang skill na kung saan doon ka mas makikilala. And therefore, may mga opportunities na mag-open up sa'yo ngayong February sa iyong career at trabaho. Yung iba sa inyo, meron kayong decision making na gagawin. Oo, this can be a difficult decision kasi parang meron kang nire-reassess na ito ba, magpo-focus ba ako sa business or sa career ko? Oo, so ngayon, ang challenge mo rin kasi is with the Queen of Pentacles as a challenge, yung resources mo. Maaring iniisip mo na baka hindi mo mabalance, hindi mo mabigyan ng time, ng energy, yung ibang importante pang sources of income mo kung pagsasabay-sabayin mo. 'Di ba? So, manage your time. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung i-take mo. Kasi minsan, no, pag masyado tayong greedy, minsan may mga nagsasuffer na ibang opportunities na kung saan sana na mas napaunlad mo, napabayaan mo dahil may iba ka pang focus or attention. Now, your opportunity is the Three of Pentacles, which is about collaboration, working with others. So, maaaring meron mga ibang tao na magkukontakin ka to collaborate with you, especially if you are into social media or content creation. Some of you naman, may opportunity kayo na may ipagawa. Like parang pwedeng may ipapagawa kayo sa bahay, may mga pagkakagastosan kayo na itong pagkakagastosan na to, meron naman siyang kahihinatnan. Excuse me. Meron siyang kahihinatnan. So, let's say may papa-renovate ka sa bahay, ganyan. It's like a project na hindi lang naman ikaw yung gagawa nito. Marami kayo, no? Merong mga tutulong. Now, your blessing is the Queen of Swords. I see this as an energy of wisdom na yung mga decisions mo pagdating sa pera, sa business, ay makakabuti para sa'yo.
At meron ka ring, may mga alisin ka na mga unnecessary na alam mong hindi naman to nakakabuti sa finances mo. Like yung mga hindi naman kailangan na pinagkakagastusan mo, kung saan merong leakage ng pera. So, yung mga subscriptions na hindi mo naman talaga nagagamit, or yung mga binibili mo na lagi namang nasisira or napapanis na pagkain kasi hindi mo naman talaga na consume, no? So, anything in excess ay hindi mo na iti-take. Oo. So, let's see what else. Uy, pleasure. Oh, maaring meron kang pagkakagastosan ngayong February for your pleasure. This can be having fun, going out with friends, spending time with your family, and masasabi mo naman na ito ay worth it, no? Na pagkagastosan kasi naging masaya ka, no? May na-enjoy ka na bagay sa life mo. Oh, part din siguro yan ng iyong pagpapahinga, ng iyong rest, ng iyong yung iba kasi pwedeng magbabakasyon. Oo. And yung iba bakasyon to with family. Lalo na kung naging very busy kayo ng mga nakaraang buwan. So, ngayong February, may isisingit ka dyan na oras para mag-enjoy, mag-relax. Kasi meron kang mga diniprive sa sarili mo. May mga, ang tawag doon, ano ba yung word? Tagalog ng deprive, no? Yung sabihin parang yan yung kulang sa'yo. Na may mga itiniis ka. Oo. Let's say, naging sobrang workaholic ka. Kulang ka sa tulog. So, yung sleep, yun yung deprivation sa'yo na hindi mo binibigyan ng maraming tulog. Ang oras yung tulog mo. So, ngayon, babawi ka. Kaya meron ditong resting, merong pleasure. So, that's really nice, no? At least you are also taking care of yourself. You are taking care of your needs. You will be playing a different role. O parang meron kang i-assume na isang responsibility. O pwedeng saglit lang naman, ganon. Bawa, sabihin ng kapatid mo, meron na siyang anak, no? Uy, mag-babysit ka naman dito sa pamangkin mo. Saglit lang naman, mga 2 araw, ganon. Or pwedeng sa workplace, ka OIC kasi may umabsent, no? Reliever ka ng isang taong wala. Meron ditong chain of events that will affect your life. Ano kaya tong chain of events na to? Let me see. Ano tong chain of events na makaka-apekto sa life ng mga Aries? O sa family life. Maaring merong also can be a decision na gagawin sa family. Especially sa mother side. Oo. Na i-involve yung family rito. This can be an emotional decision for the family. Okay, let's see what else. You have shield. You need to defend yourself. Uy. Meron kang ipagtatanggol mo yung sarili mo. Pag kailangan mo talaga ipagtanggol sarili mo, gawin mo. Oo. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Dealings or relationship with a younger woman. So, maaring ito yung person na ka-deal mo, mas bata sa'yo, younger woman, pwedeng kapatid mo, or kaibigan mo, or someone na, magiging business partner mo. Okay, let's see other messages for your kaperahan, business, finances for Aries ngayong February. Ayan, kailangan mo daw mag-budget. Budget planning, create a realistic budget. Totoo naman. List your income and expenses, allocate funds. So, ililista mo yung income mo, tsaka yung expenses mo. Dapat, meron ka pang natitirang savings. Oo, kasi kung puro gastos, nag-negative ka pa, talagang mahihirapan kang makaahon. So, dapat talaga, number 1, may isiniset aside ka na every month sa income mo, na yun talaga yung di mo gagalawin. Na ikaw na yung mag-a-adjust pagdating sa pagkain or anong titiisin mo muna hindi bilhin para at least
In case of emergency, mayroon kang pera. Oo. Oh, income goals. Set clear income goals. Alamin mo rin kung ano yung kailangan mo talaga para magkaroon ka ng financial security. Kasi yung iba, bahala na eh. Bahala na si Batman, ganun. Eh, hindi naman pwedeng ganun. Kasi unpredictable ang buhay, di ba? Personal development. So, mag-i-invest ka rin sa sarili mo. Meron ka mga activities na gagawin na mag-e-enhance, mag-i-improve ng skill set mo. Alam nyo, ito yung isang way, no? First step para mapaunlad mo yung sarili mo. Kasi, pag meron ka ng, skill, 'di ba? Yung skill mo na yun, pwede mong gamitin to earn money. So, pwede mo siya maging extra income and in the future, maging major source of income mo na magbibigay sa'yo ng stability sa finances. 'Di ba? Pay attention to your dream time. Messages of guidance are drifting in. So, ngayon, maaring mas madalas kang managinip. Oo, ilista mo yung mga panaginip mo kasi maaring yan yung mga senyales or yung binibigyan ka na ng signs ng universe pagdating sa mga bagay na kailangan mong gawin or i-pursue sa iyong finances. The choice is clear for you now. Follow the wisdom and truth you feel in your heart. O, yung iba sa inyo, alam nyo na. Alam nyo na yung pipiliin nyo. Alam nyo na yung path na tatahakin nyo for your career, for your business. So, kailangan nyo na lang mag-take ng action. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.